Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan na papakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masustansyang Miyerkules na naman po sa inyo mga kanutrisyon. At ito po ang inyong lingkod, Asset Bernie Flores, ang Executive Director ng National Nutrition Council ng Department of Health. Na umeere po mula dito sa opisina namin sa Taguig City, Metro Manila para sa isang oras na pagbibigay ng impormasyon sa nutrisyon. Isang linggo pa lang ang lumipas mula nang salubungin natin ang 2014, kaya Happy New Year po sa inyong lahat. One Nutrition, One Nation. Gusto niyo ba ng shapely body? Siyempre, ang nasa isip ng iba ay kailangan ng diet. Pag sinabing dieta o diet, nasa isip na natin agad ang pagpapayat. Ngunit ang dieta ay madaming silbi para sa ating katawan. Una na dyan ay yung pag-iwas sa sobrang timbang. Kaya nag-dieta ang isang tao, pag-control sa alta presyon, at marami pang iba. Marami dyan na pag sinabing diet, parang parusa ang arrive. Paano ba natin masasabi na perfect ang isang diet at effective ito? Sa ating technical segment, mapapadieta tayo dahil it's diet time. Antabayanan natin yan mamaya lamang. One Nutrition, One Nation. Kasama rin natin si Ms. Karina Z. Santiago, ang ating pong Regional Nutrition Program Coordinator ng Region 4A at ang Station Manager ng President Rojas, Cotabato Province upang makibalita sa kanilang nutrition situation at sa Nutri-Eskwela Radio Operations. Kaya antabayanan din yan maya-maya lamang. One Nutrition, One Nation. Siyempre, ang balita na dala ng ating One Nutrition reporter, maging updated tayo sa pinakabagong balita sa ating nutrition community maya-maya lamang. Parang bigla akong nagutom, ano? Paano ba naman? Maghahanda ang ating recipe queen ng isang healthy and nutritious recipe. Ito ay ang tawag nating laing. Pangkaraniwan na ito sa ibang lugar, ngunit I'm sure marami ang hindi pa nakakaalam kung paano ba ito niluluto. Kaya tutok lang kayo mga kanutrisyon dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Maari ka bang kumain ng sari-saring masustansyang pagkain araw-araw? Kailangan mo kasi ng mahigit sa 40 iba't ibang sustansya araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Isusumbong ko ang aking asawa na paulit-ulit po akong binugbog at sinasampal. Naku, misis, mababaw po yung problema niyo. Problemang pamilya lang po yan. Hindi na po problema ng barangay yan. Kayang-kaya na po niyang ayusin mag-asawa. Ang karahasan laban sa kababaihan ay hindi problemang mag-asawa lamang. May tungkulin ang bawat barangay na magtayo ng Violence Against Women o VAUDESK na tutugon sa mga kaso ng gender-based violence. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. One Nutrition, One Nation. Ano kaya ang balita na dala ng ating flash reporter ngayong New Year? Go ahead, Liza. I-share mo na ang balita na dala mo ngayong araw na ito. Asset Bernie, ang aking news feature for the day ay tungkol sa na-approve na budget ng NNC para sa 2014 na kasama sa General Appropriations Act of 2014. Para sa 2014, ang NNC ay may budget na 336 million pesos. Ang budget na ito ay laan para sa pagbuo ng mga iba't ibang polisiya at guidelines sa nutrisyon at para sa pagbigay ng technical support services sa mga target client kasama na ang mga pamahalaang lokal
lalong-lalo na sa mga nutrition worker tulad ng barangay nutrition scholars. Isusulong ng NNC ang pag-amyenda ng batas para sa mga BNS para dumami pa ang mga volunteer workers natin na siyang tumutulong sa paghatid ng nutrition services lalo na sa kanayunan. Kasama po sa budget sa taong ito ang pagpapalawak pa ng Nutri-Eskwela Community Radio Network Program. May dagdag na 10 radio stations sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya ASEC Bernie, sa 25 stations na mayroon na ay magiging 35 na ang ating Nutri-Eskwela stations bago matapos ang 2014. Naku, madami-dami na, no? Sana ay talagang mailagay natin ito sa mga lugar na hindi nararating ng mga commercial radio station. Yan, tama po kayo dyan, ASEC Bernie. Sa 2014 din po ay ipagpapatuloy ng NNC ang mga training sa mga barangay tungkol sa infant and young child feeding para sa pagbuo ng mga support group o mga gabay ng mga nanay at pamilya sa tamang pagpapasuso at pagpapakain ng mga sanggol at musmus na bata. Bukod pa sa aking naunang balita, ASEC, nais ko ring ipaalam na naglunsad ang NNC ng theme writing contest para sa pagbuo ng tema para sa darating na Nutrition Month sa July. Ang focus po ng Nutrition Month sa 2014 ay tungkol sa nutrition in emergencies. Ang ibig sabihin po ng nutrition in emergencies ay yung mga serbisyong kinakailangan para iwas sa gutom at mapanatili ang tamang nutrisyon sa panahon at pagkatapos ng sakuna o disaster. Ang theme writing contest po ay open sa lahat ng 12 years and above na individual na gustong sumali maliban sa mga empleyado ng NNC at mga kamag-anak nila. Ang contest po ay hanggang 31 January lamang. Sayang, hindi po kami makakasali. Magpadala po kayo ng inyong proposed theme in Filipino, hindi po Tagalog-English na hindi susobra sa 10 salita. Hindi pwede yung Taglish. Opo, hindi man pwede yung Taglish. So, pure, lang, Filipino. Filipino po talaga. Para na rin, ma'am, na po promote natin yung ating Filipino language. Ipadala po ito by email sa info@nnc.gov.ph. Uulitin ko po, info@nnc.gov.ph. Ang NNC Technical Committee po ang siyang pipili ng mananalong entry. Miss Liza, meron ba naman ito ng premyo? Ay, Kasi contest, dapat may premyo. Magkano ba yung premyo? Ay, syempre, ma'am. Ang winner po ay tatanggap ng premyong cash na worth 10,000 pesos. 10,000 pesos, sir? Yes, Ang dami naman pala. Wow. Opo. So, malaki-laking halaga din po ito. And para po sa mga interesadong sumali, dalawin niyo po ang website ng NNC via internet sa address na www.nnc.gov.ph. Ayan, ASEC Bernie, ang aking news feature for the week. Okay, maraming salamat, Lisa. At paalala lang po sa mga tagapakinig, kung gusto niyo sumali, ang NC po ay kailangan i-email. Hindi tatanggapin kung susulat kayo o magpapadala kayo ng telegrama. Dapat po ay nasa email niyo ipapadala. Yan. At ang deadline ulit, Ms. Liza? Hanggang January 31 na lamang. 31. Okay, maraming salamat, Lisa, sa iyong report. Maraming salamat. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Tumama naman ako. Tapos, nirent niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Nanay, gusto mo bang malusog at hindi malnourish ang iyong anak? Maaari mo siyang pasusuin mula pagkasilang at pakainin siya simula 6 na buwan at syempre tuloy-tuloy pa din ang pagpapasuso mo kahit hanggang 2 taon o higit pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
One Nutrition, One Nation. Ang pagdidieta ay isang mainam na paraan para makabawas ng timbang. Pero kadalasan, hindi nasusunod ang dieta dahil marami yung temptation na nakapaligid at ang kakulangan ng personal na disiplina sa pagkain. Yan ang mga kalaban natin. At dahil dyan, kasama ko ngayon sa ating technical segment, si Ms. Kate Demetrio, ang Nutrition Officer 2 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council upang talakayin namin ang tungkol sa tamang pagdadiet. Isang masustansyang hapon sa iyo, Kate, at welcome dito sa One Nutrition, One Nation. Happy New Year na rin. Happy New Year, Asek Bernie, at isang masustansyang hapon din po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig po ng One Nutrition, One Nation. Okay, thank you very much sa pagpunta mo dito sa ating studio. O sige, simulan na natin ang ating discussion. Oo. Ano ba muna, Miss Kate, itong tinatawag nating diet? Okay, simulan ko ma'am, no, yung diet actually, yun po yung pagkain kinukonsumo ng bawat tao. Pero usually, ang na-imply sa kinukonsumo ng isang tao kada araw po, or yung po ano yung kinakain niyang regular. Pero pag sinabi nating dieta or diet, tulad yung unang yung nabanggit kaninang intro, ma'am, no, Asek Bernie, nakokonot ng tao na pag sinabing diet, ito yung pagbabawas kakain para makabawas, or ano yung kakainin mo para mabawasan ang iyong timbang, no? Pagpapapayat, usually dun nakakabit po, no? Pero accepted din naman po 'yan, pero minsan kasi yung pagda-diet din na-imply din ng para magkaroon ng ano yung health for health reasons. Maliban sa pagpapapayat ay dahil na rin po for health reasons. So, ba't ba kailangang mag-diet? Or ano ba yung silbi ng having a diet for the day or for a person? O pag sinabi po kasi na pag sinabi natin bakit kailangan mag-diet no, Asek Bernie, ito yung magbibigay sa atin ng pangangailangan o yung enerhiya para sa araw-araw nating mga gawain at kinakailangan din para matugunan yung nutritional requirements ng bawat tao. At maliban po dyan, gaya ng nabanggit ko, lalo na kung meron health conditions, meron kang kailangang sundin na diet para hindi na grumabe o para ma-relieve ka doon sa sakit, no? Dahil pag meron kang condition, may mga bawal, parang kontra, or kailangan iwasan at hindi madalas i-konsumo. Ganun din po, no, pag sa pagpapapayat, kailangan magdagdag ng, hindi lang pagpapapayat, no, meron din kasi nag-diet para magdagdag po ng timbang. So kung ano yung mga pwede pa nilang kainin para po ma-reach nila yung ideal nilang timbang or yung body weight na sinasabi po natin. Ano ba ang mangyayari o ano bang masamang dulot kung walang tamang diet ang isang tao? Sa atin, Asek Bernie, tayong mga nutritionist, gusto na ang lagi nating parang banner po na message, nutrition message is yung pagkakaroon ng balanced diet or yung balancing diet. Andyan yung carbohydrates, yung fats, yung proteins, vitamins and minerals, tsaka fiber. Yung sa more common ay gamit natin ay yung grow. Yes, ma'am, yan. Alam na alam yan kahit mga bata, ngayon ma'am, kinder na, alam na yung grow. Yes po. Bakit po kailangan yan? Kasi ito yung para magkaroon tayo ng mahaba, no, long and healthy life. Gusto natin ng mahaba at healthy na pamumuhay. Magandang magsunod tayo ng tama or balancing diet, no, para rin makontrol natin yung ating timbang, body weight, dahil lumalabas naman na po sa mga pag-aaral at sadyang kita naman po na pag sobra tayo sa timbang, may mga kaakibat na sakit na pwede tayong makuha, no? Makokontrol natin ang ating heart rate, yung ating blood pressure, and meron tayong ang term doon yung mas enthusiasm, mas meron tayong ganap na gayang gawin sa ating mga araw-araw na ginagawa. Na-improve din po yung ating mga yung blood sugar po, yung ating cholesterol na maintain. Pati yung respiration, yung ating paghina. Yes, ma'am. Opo. Yun po. Yun yung mga kailangan din for health reasons din po. Meron bang edad required, kung kailan required na mag-diet ng isang tao? Ito ba, ang bata ba, halimbawa, pwede na ba yung mag-diet? Actually, ma'am, ang naisip ko nga dyan, kailan ba pwede mag-diet? Kasi kung pagpapapayat ang iisipin,
sabi ko nga po, nasa kondisyon or nasa sitwasyon. Kunwari sa bata, Kasi relative marami na rin ngayon ng mga bata, Miss Kate, di ba, na overweight? Yes, Oo, ma'am. nakikita namin. Kahit talagang bata pa, like 6 years old, 4 years Opo. old, Oo. parang napabayaan ba sa kusina? Oo, hindi na ata Oo. na nakalabas ng oo. So, kusina. yun ba, dapat na bang magkaroon din sila ng supervised diet? Yes, Asek. Kasi noon po, relatively, dapat hindi natin ida-diet ang mga bata noon kasi they're growing. Kailangan bigyan natin sila ng pagkain kasi Oo. lumalaki sila. Oo, Dapat natin kailangan nila mag-try. yun. Oo. Pero dahil nga po yung sabi niyo, madami na dumataas yung bilang ng mga batang medyo sobra sa timbang. At saka dahil na rin po sa lifestyle, nang bagay po kanina, madaming tentasyon. No? Oo. Saka yung kagustuhan din ng mga ibang magulang, kung hindi man magulang, yung mga grandparents, na sige magbigay ng pagkain doon. Siguro yung mga bata na nakikita natin medyo sobra sa timbang, kailangan na po natin i-diet. Yung sabi niyo mga po, Asek, supervised, no? Hindi yung lahat pwedeng ibigay. Kasi meron pa rin, nabanggit mo yung mga lola, meron pa rin hanggang ngayon kasi ng perception na pag medyo tambok ba, taba-ching-ching yung bata. Cute at maganda at yun yung desired. Opo. Oo. So siguro yun ang kailangan din natin i-emphasize Yes dito po. sa technical segment na hindi po na pag-alaman na nga na marami, di ba, sabi mo kanina, marami ng pag-aaral na nag-associate ng overweight even among young children sa maraming sakit pagtanda nila. Nakakagulat nga po na nababalitaan po natin, Asek, na elementary pa lang mataas na ang cholesterol, hypertensive na, parang dati walang mga ganyan. Pero siguro nga kailangan tingnan na natin yung mga pagkain na naibibigay sa mga bata sa ngayon. So, medyo yung diet talaga, or ano yung binibigay natin sa mga bata, maging conscious tayong mga nakakatanda. Dahil tayo pala yung nagbibigay sa kanila ng problema, Hindi no? na tayong bumili mag-isa. Tayo yun. Opo, Okay. tama po yun. Sige, akin munang puputulin ang magandang usapan namin ni Ms. Kate Demetrio upang bigyan daan ang mahalagang mensahe. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Ang karahasan laban sa kababaihan ay isang uri ng gender-based violence. Nagaganap ito dahil sa umiiral na mababang pagtingin sa kababaihan at ang pagturing sa kanila bilang isang bagay lamang o pag-aari na maaaring ikalakal. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Mag-healthy lifestyle na. Huwag manigarilyo at uminom ng alak. Mag-ehersisyo araw-araw. At syempre, healthy diet na mababa sa taba, asukal, asin at madaming prutas at gulay. Healthy lifestyle na para iwas sakit. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik ang ating programang One Nutrition, One Nation at magpapatuloy tayo ni Ms. Kate Demetrio sa magandang usapan tungkol sa diet at dieting. Bago tayo nag-break kanina, Ms. Kate, ay pinag-uusapan natin yung diet. Meron bang mga popular na diet plans at alin-alin ba dito ang mga effective? Okay. Ako, Ma'am Bernie, no, madami pong naglalabasan ng mga diet, nagkiklaim na ito okay siya, ito mas maganda kaysa dun sa isa. First and foremost po, tayong mga nutritionist, we would like to push for, gusto natin yung natural way or yung balanced na diet. Ang una-una nating reference po dito yung sa food pyramid guide, no? Yun po yung basihan po natin kung ano yung dapat madami, yung nasa baba, tapos yung nasa taas, yun yung unti lang. Oo, yun po yung isang magandang reference po talaga natin na basihan ng ating balancing diet. Sabi ko nga po, madaming naglalabas sa mga iba-ibang diet. Ano po ba? Hindi naman po natin kiniklaim na okay sila as NNC po. Pero base sa mga description, no, base po dun sa mga review ng mga kilala din na mga tao po, yung isa sa mga magandang diet po is yung sinasabi po nilang Mediterranean diet, no. Hindi lang sa diet nag-encompass din siya na dapat may physical activity or may exercise po. Yun po yung nalilimutan
usually pag gusto po nating magkaroon ng healthy lifestyle po talaga. Correct. Oo. Masyadong nire-restrict yung kain pero hindi naman nag-physical activity kaya Opo. hindi rin sustained yung Yes po. bagsak ng timbang niya. Yung Mediterranean diet, i-explain natin ng konti. Ano ba yung composition nitong mga to? Di ba marami itong gulay? Opo. Oo, Ma'am Dapat Bernie. gulay. Ang gusto kasi nito, na yung healthy lifestyle through simple, fresh foods, Oo. tapos fitness. Oo. Yun po yun. So, nakabase po kasi sa traditional na diet or Diet na pagkain rin ng mga taga doon sa Mediterranean, yung sa Crete, sa Greece, sa Italy. Vegetables po, more on vegetables, legumes, fresh fruit, paggamit ng olive oil, although may kamahalan pag sa ating mga medyo ano po, pero yun yung ginagamit nila. Tapos very moderate amounts lamang po ng fish, poultry, and saka red wine. So, mas nag-emphasize po sila sa fruits and vegetables. Okay. Yun po. So, meron bang dapat na hindi kainin kapag nagda-diet? Eto ma'am, Depende kasi siguro yun sa ano. Opo, Sa purpose Asek. mo, ano bang Yes, Asek. Although parang encompassing din po Asek Bernie, no, pag nagpapapayat and for healthy reasons, and for health reasons, maganda na iwasan po natin yung mga medyo matataba, matatamis at maaalat. Yan naman po yung yun pa rin. yun pa din naman po at ang tawag natin dyan, ma-food. maalat, Matatamis, matataba. Opo, yung mamamantika. Yan. na nabigyan ng pangalan ni Ma'am Bernie, 3 mas. Yan po, no? So, yun po yung mga iiwasan natin dahil madami naman na pong lumalabas at sumusuporta sa ano na ito talaga yung mga kailangang iwasan para magandang diet, hindi makadagdag ng timbang at hindi rin at maganda sa kalusugan. Oo, iwas sakit. Yes, Iwas ma'am. sakit. Opo. Kailan ba natin masasabi, kung halimbawa, na-cite natin kanina yung Mediterranean, although marami pa rin klase nga Opo, na madami. diet plans, pero paano ba natin kailan ba natin masasabi na effective yung isang diet plan? Para sa akin po, Asek Bernie, no, pag effective ang diet plan, it does. Yung una nga, yung mga ibang mga fad diets na sinasabi, madaming clinic-claim ng weight loss kaagad, effective weight loss in short span of time, ganito kalaking weight na timbang, ganitong kalaking timbang ang mawawala sa'yo. Para sa atin pong mga nutritionist po, mas maganda or effective yung gradual or yung dahan-dahan na pagbabawas ng timbang, hindi maapektuhan ang iyong kalusugan pag ito ang iyong dieta or ito yung inyong kinakain. Ito po yung masasabi kong effective po yung diet plan pag ganon. Kasi dapat hindi po makompromiso yung kalusugan ng tao pag ito yung kanyang diet plan. Miss Kate, di ba meron ding mga gustong namang magpataba or magdagdag ng timbang nila? So magda-diet din sila. Diet pa rin po ang tawag doon at diet pa rin Bernie, ang no? tawag. Opo, magdadagdag lamang po sila ng kanilang kakainin at maigi po na siguro piliin nila yung mga highly nutritious at saka energy dense para talagang makadagdag po, no, magdagdag sila ng mga whole grains na pagkain para talagang magdagdag po sila. Correct. Pero iwas pa rin sa maalat. Yung sa mga sa matataba. Yun pa rin. Kasi kung masobrahan naman po, talagang mamamatay sa maaga po niyan. Oo. So, kanina naman sila pwedeng sumangguni kung nagpaplanong magsagawa sila ng diet. Pag gusto po natin, pwede po tayong sumangguni sa ating mga lokal na pamahalaan. May mga nutritionist po tayo doon na pwede po nating malapitan. Meron din po mga nutritionist sa mga lokal na hospital po, no? Sila yung mga gumagawa talaga mga specialized, individualized po na diet plans. So kung halimbawa, ang ibig sabihin pag halimbawa meron ka na ng medical condition, halimbawa nagka-stroke ka na o kaya na inatake ka na sa puso, siyempre unang sasabihin sa'yo ng doktor watch your diet. So hindi naman siya marunong siyempre, yung doktor hindi naman yan qualified, hindi naman siya dietitian. So kanino ngayon pupunta sa nutritionist dietitian ng hospital? Yes, Asik, kasi mas kumbaga sila yung specialized pagdating sa mga may health condition, no? Pero kung yung basic, no, pwede po yung ating mga lokal na sa lokal na pamahalaan ng mga nutritionist, makakatulong na po sila. Pero gaya po na sabi niyo, kung may health condition po,
better po tayo dun sa mga nutritionist dietitians sa hospital. Mga Sila po. clinical Clinical nutritionist. nutritionist po. Okay. So, ayan, sa mga nagbabalak pong mag-diet, sana ay naliwanagan kayo sa ating technical segment. Importante kasi New Year, di ba, sabi magbago daw. Marami tayong na-store nitong holidays. Marami tayong nadagdag na calories sa ating intake or sa consumption natin. Kaya kailangan sigurong bawas-bawasan. So, tamang-tama ang ating topic for ating first episode for the year. Okay, salamat Ms. Kate. Maraming salamat din po, sa Ate. pagsama sa akin dito sa programang One Nutrition, One Nation. Baka meron ka pang parting message sa ating mga tagapakinig, mga kanutrisyon. Sige po, Ate. Ang masabi ko lang po, kung gusto pong magdieta, magpapayat man or for health reasons, wag po natin kalimutan yung exercise at saka yung tubig. Kasi usually nalilimutan po natin ang tubig at saka fiber, yung sa prutas po natin. Yun po sana po, ang hindi natin makakalimutan. Okay, maraming salamat. Si Kate A. Demetrio po, ang Nutrition Officer 2 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ang akin pong nakapanayam sa ating technical segment. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng isda, karneng hindi mataba, manok, itlog at butong gulay araw-araw para sa maayos na paglaki at pagsasaayos ng kalamnan para sa malusog na pangangatawan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Sigurado ka bang hindi malnourished ang preschooler mo? Regular siyang timbangin para maiwasan ang malnutrisyon. Lumapit sa Barangay Nutrition Scholar sa inyong komunidad. Ngayon na! Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din tayo dito sa One Nutrition, One Nation. Ngayon naman, ay makakapanayam ko ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa Calabar Zone. At siya ay walang iba kundi si Ms. Karina Z. Santiago. Masustansyang hapon sa iyo, Ms. Karen. Masustansyang hapon din sa iyo, Asek Bernie, at saka sa lahat ng ating tagapakinig. Okay, maraming salamat sa pagbibigay panahon dito sa ating maiksing interview, Ms. Karen. Apo, Ma'am. Gusto ko lang kumustahin ang nutrition situation dito sa ating Calabar Zone at malaman din natin, lalo na ng ating mga tagapakinig, kung ano ba yung mga priority action ng regional office para maiwasan yung paglaganap ng malnutrition, pati na yung overnutrition or obesity. Opo, Ma'am Bernie. Yung nutrition situation ng Calabar Zone ay medyo okay. Mas maganda ito kumpara sa national figure. Ang prevalence po ng undernutrition o underweight among mga children na below yung 0 to 59 months old ay mababa po. Base sa Operation Timbang, it's only 6%. Kung yung FNRI survey ay lumalabas din na mas mababa kumpara sa ibang regions, 14.8%. Medyo maganda po ang sitwasyon kumpara din sa kabilang region, yung Mimaropa, na mas mataas ang prevalence. Pero napakalaki po, Ma'am Bernie, ng population ng Calabar Zone. We have a 12.1 million population dito sa region. So, parang... Pero total yun, ilan ang bata? Ilan ang population? So mga 720,000 po na ang bata na apektado kung titignan natin yung 14.8% na prevalence ng underweight. So, malaki po. 720,000 na kabata parang... Hindi, yun lang yung underweight. Underweight lang pero po. Pero yung total na children, 0 to 59 months old, ilan? More than 2 million siguro, no? Oo, mga ganun po, ma-asset Bernie. So, kung OPT ang pinagbabasehan nyo, sabi mo 6% lang. Oo. Ito yung underweight. Ito yung underweight. Oo. Pero may mga probinsya po sa Calabar Zone na medyo mataas ang prevalence, like Quezon, 12% po sa OPT. So, siya lang po yung may 2-digit na prevalence. Kumpara sa ibang provinces like yung Laguna,
mababa na po, mga 5%, Cavite, 5% na rin, Rizal, 4%, tsaka yung Batangas, mga 3% na lang, base sa Operation Timbang. Pero ilan dun sa 12 million, ilan dun sa mga 2 to 3 million children ninyo ang natitimbang? Pag sinabi mong 6% ito, 5% ang Laguna, Cavite, medyo mababa po yung OPT coverage namin sa Calabarzon. Ano yung mababa? Below 80% po. So, hindi po natitimbang lahat. So, medyo puspusan po. Meron ka pa ng 20% na hindi natitimbang. So, hindi po natin masasabi na ito nga yung correct picture. Especially sa mga cities, hirap po kami. Sa Antipolo City, sa mga cities dito sa Calabarzon, parang ang hirap ma-attain yung even 70% sa mga cities. Anong dahilan? Ang dahilan po, Ma'am Bernie, ay hindi po nare-reach yung ibang mga nasa subdivision. May mga sarili na daw mga pediatrician. Tapos, masyado daw malaki yung estimated population natin na wala na daw makitang ibang bata. Tapos, may mga commercial daw na areas na wala namang bata. So, ito yung mga reasons na pero hindi naman tayo naghahanap ng bata dun sa mga commercial areas. Yeah, so yung total lang na sa kabuuan lang na bilang ng mga kabataan, kung 80% or below 80% ang natimbang, medyo kulang nga yun. So baka gusto mong gamitin itong pagkakataon para makiusap dun sa mga nanay o sa mga para papatimbang yung kanilang anak. Opo, Ma'am Bernie, kasi gusto sana natin makisuyo sa mga nanay na sana ipatimbang natin yung ating mga anak. May mga barangay nutrition scholars na umiikot, lalo ngayon, period na po ito ng Operation Timbang, from January to March, na titimbangin ang mga batang edad pagkapanganak hanggang 71 months old para makita kung anong nutritional status ng inyong mga anak. Gusto natin makita kung kulang ba sa timbang, kung sobra ba sa timbang, kung normal, para mabigyan ng karampatang solusyon. So, nakikiusap tayo sa mga nanay, pati na yung sa mga BNS natin na sana pag-ibayuhin din natin yung pagtitimbang. Hanapin natin lahat ng mga batang ganito ang age group para yung i-report natin, mga BNS, ay talagang correct picture ng nutrition situation sa ating mga lugar. At huwag din natin kalimutan yung mga mabibigat na timbangin. Di ba? Yung mga overweight, yung mga overweight, diba? especially dito sa Calabarzon, Ma'am Bernie, kami ata yung second next to NCR na may mataas na prevalence ng overnutrition. Kaya nga. Ano bang mga priority actions ng region this year para ma-address naman itong pa po yung ating training. Hindi, ito naman tungkol sa obesity or overnutrition. Sa obesity. Meron na ba kayong nabalangkas na programa? Kasi sa amin, yung school children, 12% po yung overweight dito sa among mga batang nag-aaral. So ang DepEd, meron silang mga programa na ma-address ito, mainly yung for advocacy din sa mga local government units, sa schools, na magkaroon ng healthy lifestyle, pinapasok yung magkaroon sana ng mga exercises itong mga kabataan at hindi puro computer, nakaharap sa computer lamang. Ito yung mga pinaplano. Pero on the part of yung undernutrition, tuloy-tuloy pa po yung trainings at the barangay level para mabigyan ng edukasyon o skills ang ating mga barangay nutrition scholars na kung paano mag-counseling sa mga mothers para maturuan kung paano ang mas proper o good nutrition. Okay, so dalawa ang problema ninyo, yung underweight at overweight. Opo. Okay, so putulin ko na muna ang ating pag-interview, Ms. Karen, dahil maiksi lang ang oras na meron tayo. Pero baka may gusto ko pang iparating sa ating mga tagapakinig. Gusto ko lang batiin ang lahat ng isang masustansya, masagana, manigong bagong taon sa ating lahat. Sana hindi na po tayo dalawin ng mga disaster kagaya ng nakaraang taon at sana kung meron man mapaghandaan. Kagagaling ko lang po, Ma'am Bernie, di ba, sa Region 8 at
nagbibigay po tayo ng assistance doon sa mga survivors ng Yolanda, Super Typhoon Yolanda. Okay. Maraming salamat, Miss Karen. Opo. Okay, maraming salamat po. Thank Happy you. New Year Happy New din. Year po. Oo. Nakapanayam ko po ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa Region Calabarzon na si Miss Karina Z. Santiago. Maya-maya naman ay makakapanayam ko ang Station Manager ng Radyo Kasadya. So sit back and relax dahil magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Gawing check ang breastfeeding. Tama, sapat, eksklusibo. Tama ang paglagay kay baby sa dibdib ni mami mula pagkasilang hanggang makasuso siya. Sapat na ang gatas ng ina at hindi na kailangan ng tubig at iba pang pagkain sa unang 6 na buwan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wala ka bang perang pang gym? Gawing exercise ang paglilinis, paglalaba, pati ng gardening. Naka-workout ka na, nakatipid ka pa. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating buwakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nasa linya na po ng telepono ang Station Manager ng Radyo Kasadya na matatagpuan sa bayan ng President Rojas, lalawigan ng Cotabato, na makakapanem ko po sa segment na ito. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Lucas. Isang masustansyang hapon, Station Manager Lucas, at Happy New Year po. Magandang hapon po, Madam Secretary. Okay, magandang hapon sa lahat po ng miyembro ng Radyo Kasadya, pati na rin po ang inyong Community Radio Council. Kumusta na ba sila? Nandito naman po sila na lahat. Pero medyo hindi pa po sila nakapag-meeting na ngayong January po. Okay lang po yun. Kumusta na po ba ang operations ng Radyo Kasadya? Tawa po na may kapal at sa pagtutulungan po ng PG ng President Rojas at sa bumubuo ng Radyo Kasadya, ang aming himpilan po ay matiwasay naman po nakapag-on air araw-araw. Mula po alas 4 ng umaga hanggang alas 10 po ng gabi. 4 o'clock hanggang 10 o'clock? Yes po, ma'am. Opo. Ano po bigyan nyo nga po ng idea, picture ang ating mga tagapakinig mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Ano po ba yung binubuo ng programming ninyo sa isang araw, for instance? Halimbawa, ngayong Miyerkules, ano pong mga programa sa radyo? Opo. Sige po, una po sa lahat, bumabati po ako sa magandang araw at belated maligang Pasko at manigong bagong taon po sa inyo lahat. Sa inyo rin po. Sa rin po sa lahat ng mga puting tagapakinig ng radio ng Notri Radio Station mula Batanes hanggang Sulu. Tawi-Tawi po, hanggang Tawi-Tawi. Hanggang Tawi-Tawi na po tayo? Opo, mas malayo pa po yun sa Hulo, Sulu. Oo. Yun po ba? Opo. Okay po. Sa operation naman po ng aming session po, sa simula po, medyo nahirapan po talaga kami kasi po, puro kami mga first timer lahat. Nandun po at ba? Lahat po tayo. May feeling na halong excited at pressure po. Pero sa launa ay naging smooth sailing na po ang aming operation. Talaga. Congratulations po. So, ano pong mga programa niyo? So, noon po, medyo dalawa lang po ang aming on-duty na radio technician at napansin ko po medyo mahirapan po sila lang dalawa, araw at gabi ka silang duty, mula Lunes hanggang Sunday. Walang pahinga po. Kaya po ang nai-request po ako ng dagdag ng isang radio technician at pagbigyan po naman kami ng aming dutihing punong bayan na si Mayor Jaime Mahimpit. Isang job order po ang binigay po, isang ECE underboard. Bali 3 na po lahat ang radio technician namin po. So, sa pamumuno po ng isang license first class telephone radio operator po. Okay, po ang sign on. Isa po ang nag-sign off sa gabi. So, meron po kami 4 na volunteer po, ma'am. Plus na nag-onboard. Oo. Ito po ang aming mga programa po. Sige po. Mula 4 hanggang alas 5, nag-warm up po, prayer, national anthem, sign on, fill, station ID at filler music. Pagkatapos po, mga alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, mga notary flag po ng at station ID at saka mga filler music. Meron po tayong
programa na galing sa PNP, isa pong programa na parte po sa mga Police. kaganapan na galing sa section ng police station. Meron po tayo rito from 9 to 10, may PM news po from Monday to Friday. Mga ilang minuto lang po ito. Balita. Opo. May balita po. At saka meron po rin tayong DSW hour. Tuwing po ito, mga alas 9 hanggang alas 10. Every Thursday lang po ito, ma'am. Pag alas 10 ng umaga hanggang alas 11 po ng umaga, may programa po tayong party sa pangkalusugan. Sa alamang pangkalusugan po. Ito po ay nag-onboard po ito ng mga iba't ibang nurses na mula dito sa Rural Health Center at saka pinanguluhan po ito ng Municipal Nutrition Personnel. At saka bandang hapon, bandang alas 12, meron po tayong news break at saka music break. At pagka alauna po ng hapon, meron tayo muna araw-araw po, nagpipli po tayo ng katumbas ay biyaya mula sa National Nutrition Council. Tapos po, pag alauna imedya po ng hapon hanggang alas 3. Update po ng mga kaganapan po sa local government. Every Friday lang po ito. Pag alas 3, meron din na naman po tayong news break. Mga ilang minuto lang po. Pagka alas 5 ng hapon po, meron tayong isang nag-onboard, yung program manager po natin. Ang kanyang programa po ay Tugtugan, Usapan at Kaalaman. Every Monday and Friday po ito. Tugtugan, Usapan, Kaalaman. Yes po, ma'am. Okay. At saka tuwing Merkulis po ng hapon, mga 5:30 to 7:30, meron po tayong programa na kaakibat po ito ng mga kabataang nasa high school po. Ang title po ng kanilang programa ay Radyo Sila Kay Kaya Lamang Ang May Alam. Isa pong member ng Radio Community Council po ang nag-onboard po dito. Pagdating po ng 7:30 p.m. hanggang alas 8 ng gabi, inuulit po namin yung katumbas ay biyaya. Kasi marami pong nagre-request na sabi nila, pwede po bang i-replay pagkagabi kasi yung may iba po hindi nakapakinig. Nakarinig. Tuwing hapon kasi may mga pasok. So pagdating ng gabi, habang nagpapahinga sila po, nakikinig sila ng katumbas ay biyaya. Very good. Magandang feedback yan. Dating pagpapit naman po ng alas 8 ng gabi hanggang alas 10, hanggang alas 10, A Night of Love and Music. Ang ating program manager na pa rin po ang na-onboard nito tuwing market at saka Wednesday po. Yun lang po at maraming salamat. Okay, napaka-romantic ng ating program manager, A Night of Love and Music. So, napakaganda naman po ng inyong update, Mr. Lucas, kasi magandang marinig mula sa inyo na nako-cover nyo almost lahat ng sektor dyan sa nararating ng inyong broadcast, kasama na ang kabataan, ang kalusugan, yung kapulisan, oo. Mga magsasaka din po ba nako-cover ninyo? Nare-reach din po ninyo mga magsasaka? Meron po kaming plano na po na magkukuha kami ng programa muna po sa Department of Agriculture, yung sa Office of Municipal Agriculture po. Oo, i-ano niyo yun kasi alam ko na agriculture or farming ang ano ninyo, ang ekonomiya ninyo po ba? Oo. So mas mainam po na yung mga bagong kaalaman sa agrikultura ay maparating through our radyo kasadya. Ayun po yun, ma'am. Okay. So maraming salamat po sa inyo dahil maiksi lang dito sa inyong maiksing interview. Napaunlakan niyo ako. At baka meron kayong parting words sa ating mga tagapakinig, Station Manager Lucas. Isa pong napakalaking karangalan na ang isang katulad niyo po ang makapanayan. Meron po kaming upcoming activities pala bukas, ma'am. Ay, anong meron po? Meron po kaming Quiz Bee on Air. Ito po ay parang in celebration ng District English Festival po. Ito po ay kaakibat ng mga more or less mga high school students po. May mga 24
more or less mga 24 candidates po sila, mga contestants. Bukas po ito, January 8, 2014 from 9 a.m. to 12 noon. Gaganapin po namin dito po sa local radio station po namin dito sa Notre. Sige po, imbitahin niyo sila, yung mga tagapakinig niya, imbitahin niyo makinig. Sige po. Para sa tanan niya, nagpalamati diri sa President Roas, sa atong radyo Kasadya, may ara sa pagaimuon nga 6 on air, buwas sa aga, mga alas 10, mga alas 9 sa aga, hasta alas 10 sa pudto. Ginaawag ko mo tanan nga magpalamati para matabati ko mo sa ating mga estudyante nga magkatay sa ilang abilidad sa amuni nga contest. Naot tanan nga magpalamati ka mo buwas. Madamo din na salamat. Ayan, madamo di gid salamat Mr. Alfredo Lucas. Okay, inyo pong narinig si Mr. Alfredo Lucas, ang station manager ng Radyo Kasadya, ang Nutriskala Community Radio Station na matatagpuan po sa President Rojas, Cotabato. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ngayong asawa na kita, hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay. Mag-design ka na sa trabaho mo at bawal ka na rin makipag-usap sa iba. Akin ka lang. Ang trabaho mo ay pagsilbihan mo ko ngayong pag-aari na kita. Huwag mo kong susubukan. Kapag lumabas ka ng pintong yan, masasaktan ka. At hindi ka na makakatikim ni sento mo galing sa akin. Ang violence against women o VAW ay hindi lamang pang-aabusong pisikal. Kabilang narito ang paraang verbal at psikolohikal tulad ng pananakot at pagbabanta. At sa paraang ekonomikal tulad ng hindi pagbibigay ng suportang pinansyal, pagpigil sa biktima na magkaroon ng sariling propesyon, pagkontrol sa pera at pag-aari ng biktima. Babae, alamin mo ang iyong karapatan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng hindi lang ito. Ang tanglad. Wow. Kilala niyo ba ang halamang tanglad? O sa English ay lemongrass? Ito ay isang herb na ginagamit sa mga lutuin upang maging mabango at malasa ang pagkain. Ang tanglad ay may matamis na maasim na citrus flavor na nagugustuhan naman ng marami. Ang sariwang tangkay at dahon ng tanglad ay kadalasang inilalagay sa mga sopas at ginisang gulay. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ako sa One Nutrition, One Nation at kasama ko naman sa puntong ito si Miss Recipe Queen Liza upang ituro na ang kanyang nutritious na laing. Go ahead, Liza. So, ready na po ba kayo sa ating recipe kung paano gawin ang laing? Ang mga sangkap po ay 1 1/4 na tasa ng hipon, linalatan, 1/3 na tasa ng sibuyas, tinadtad, 4 na tasa ng niyog, kinayod, 1 kutsaritang iodized salt, 15 pirasong dahon ng gabi, buo, 1 tasang gata ng niyog, ikalawang tiga, 1 tasang kakang gata, at 2 pirasong siling labuyo. Sa paraan naman po ng paggawa, magkasamang tadtarin ang hipon at sibuyas. Idagdag ang niyog at asin. Hatiin sa 15 bahagi at balutin ang bawat bahagi sa dahon ng gabi. Ayusin ang mga binalot sa kawali at buhusan ng gata ng niyog mula sa ikalawang tiga. Takpan at pakuluan sa mahinang apoy. Alugin ang kawali paminsan-minsan upang maiwasang masunog ang lutuin. Kapag malapit ng maluto, idagdag ang kakang gata at siling labuyo. Lutuin hanggang sa lumapot ang sabaw. Ayan, Asik Bernie, ang ating recipe na laing na hango mula sa recipe book na mga piling lutuing gulay na sustansya na masarap pa, na nilimbag po ng National Nutrition Council. Maraming salamat, Recipe Queen Liza. Si Liza po ay Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Hanggang sa susunod na linggo, Ms. Liza, sa iyong masarap at masustansyang recipe. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Only rice,
kumain ka ng kaya mong ubusin upang sa pinggan ay walang matirang kanin. Magsasaing ka ng sapat at sa tamang paraan upang tutong at tirang kanin ay maiwasan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Maraming benepisyo ang tanglad sa katawan bukod sa pampasarap sa mga lutuin. Mainam ang tanglad sa gastrointestinal problems tulad ng sakit sa tiyan, pagtatae at malikot na bituka. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng lagnat at pati na sa depression. Alam niyo ba na ang tanglad ay nakakatulong din upang labanan ang cancer cells sa katawan? Bukod dyan, may mga lotion at creams na may ingredient na lemongrass dahil may kakayahan din itong magtanggal ng tag-awa. Bago po ako magpaalam, nais kong pasalamatan ang mga nakasama ko ngayon gaya ni Katrina A. Demetrio ng National Nutrition Council, Nutrition Information and Education Division, ang atin pong Regional Nutrition Program Coordinator ng Calabar Zone na si Ms. Karina Santiago, at si Mr. Alfredo Lucas, ang Station Manager ng Nutri-Escuela Radyo Kasadya sa bayan ng President Rojas na nasa lalawigan po ng Cotabato. Maraming salamat din kay One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Ms. Liza Rosaldo ng National Nutrition Council. At sa staff ng One Nutrition, One Nation na si Mr. Ralph Salucag at si Mr. Daniel Saluna. Maraming salamat sa inyong dalawa. One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating episode ngayon o may gusto kayong iparating sa amin, maaari po kayong mag-text sa number na 0929-157-7034. Yan, ulitin ko po, 0929-157-7034. At sasagutin ko po on air ang inyong mga tanong sa mga susunod na episode. Join na din kayo sa aming Facebook page. I-like niyo lang po ang One Nutrition, One Nation, open and close parenthesis, National Nutrition Council. Punta rin po kayo sa official Facebook page ng National Nutrition Council, ang www.facebook.com/NNC Official. Isang word lang po yun, NNC Official. Maaari nyo rin pong bisitahin ang official website naman ng National Nutrition Council na matatagpuan sa www.nnc.gov.ph. Abangan po ninyo ang sa susunod na Miyerkules ang panibagong topic na ating pag-uusapan at titiyakin namin sa inyo na interesting na naman ito. Huwag niyo pong kakalimutan wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. One Nutrition, One Nation. Ipagpatuloy po ang pakikinig dito sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin namin masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid ko sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health Bernie Flores, mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat at isang manigong bagong taon. Tumingin dumungaw sa mundo, ano man ang nais makakamit mo. Kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Inuod ka sa nutrisyon at alaga ko. Inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin ang wastong
nutrisyon ay dapat